Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy, ipinaaalaala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayroon po tayong tinatawag na apostolic tradition. Ang ibig sabihin nito ng ating paniniwalaan ay hindi lang galing kung kani-kanino, kundi galing sa mga apostol ni Jesus. Ang mga apostol ay makasasalita tungkol kay Jesus at sa kanyang mga aral kasi sila ang mga saksi sa buhay, sa paghihirap, sa kamatayan at sa muling pagkabuhay ni Jesus. Naging kasama sila ni Jesus. Narinig nila ang mga aral at paliwanag ni Jesus at pinili sila ni Jesus. Sila rin ay pinadala ni Jesus na ibahagi ang kanilang karanasan at mga aral tungkol sa Kanya. 2 sa mga apostol ang ating ipinagdiriwang ngayon, si Felipe at si Santiago. Sila ay hindi lang nagpahayag tungkol kay Jesus, nag-alay din sila ng kanilang buhay para sa magandang balita. Si Felipe ay pinatay sa Turkey at si Santiago naman na anak ni Alfeo na maaring pinsan ni Jesus ay pinatay sa Jerusalem noong taong 62 AD. Sa ating pagbasa ngayon, sinasaksihan ni San Pablo ang apostolic tradition. Pinaalalahanan ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang magandang balita na kanyang ipinahahayag ay ang paninindigan nila. Ang kanilang ibinigay sa kanila ay kanya ring natanggap. Ano ang laman ng magandang balitang ito? Walang iba kundi ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pangyayaring ito ay naaayon sa plano ng Diyos. Ito ay nakasaad sa banal na kasulatan na ang ibig niyang sabihin ay ang lumang tipan ngayon. Ang pangyayari ng muling pagkabuhay ni Jesus ay nasaksihan ng marami. Si Jesus na muling nabuhay ay nagpakita kay Simon Pedro, sa mga apostol, sa higit na 500 ng mga tao at sa bandang huli kay Pablo mismo. Naranasan ni Pablo si Jesus na muling nabuhay
nung siya'y naglalakbay patungo sa Damasco. Doon din siya nagbagong buhay. Sa sulat na ito ni Pablo, sinasabi niya sa mga Kristiyano sa Korinto na ang pananampalataya nila ay totoo. Hindi lang ito gawa-gawa ng sino-sinong tao. Ito'y galing sa pagsasaksi ng mga apostol. Masasabi din natin ito tungkol sa ating pananampalataya. Ito rin ay galing sa mga apostol. Ang assurance natin dito ay ang ating mga obispo. Ang mga obispo natin ay kahalili ng mga apostoles. Ang apostolic succession ay pinagpapatuloy hanggang sa ating panahon. Hindi lang basta-basta sino ang nag-o-ordin. Ang nag-o-ordin ay inordinahan din ng isang galing sa inordinahan ng isang apostol. Makikita natin na maliwanag itong apostolic succession na ito sa Santo Papa. Ang linya mula kay Pedro patungo kay Pope Francis ay klaro, walang patid ito. Si Pope Francis ay ika-266 na Santo Papa, ika-265 na successor ni Saint Peter. Hindi lang sapat na galing sa mga apostol ang aral na tinatanggap natin. Ito'y dapat din natin ipalaganap sa iba tulad ng ginawa ng mga apostol. Talagang isinabuhay nila ang utos ni Jesus at ipinaalam sa buong mundo ang mga narinig nila mula sa Kanya. Hanggang ngayon, ibahagi din natin ito. So we are apostolic not only in the body of teachings that we have, but also apostolic in the zeal of spreading this good news as the apostles did. O Diyos, ibinigay mo sa amin ang simbahan na siyang magpapatuloy sa pagkilos ni Jesus sa amin hanggang sa wakas ng panahon. Isang katangian ng simbahan ay apostolic, na ibig sabihin ito'y nakabase sa pagpapahayag at halimbawa ng mga apostol. Salamat sa mga apostol, lalong-lalo na kina Apostol San Felipe at Santiago, na ibinigay ninyo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.